Mga Gawa, 8 kabanata. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At nang araw na iyo'y nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. At inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, at siya'y tinangisan ng di kawasa. Datapwat pinuksa ni Saulo ang iglesia, na pinapasok ang bahay-bahay, at kinakaladkad ang mga lalaki at mga babae, at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay, na ipinangangaral ang salita, at bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria, at ipinangaral sa kanila ang Kristo. At ang mga karamihay na nagkakaisang nangakikinig sa mga bagay na sinasalita ni Felipe, pagkarinig nila at pagkakita ng mga tanda na ginawa niya, sapagkat sa maraming may mga karumaldumal na espiritu, ay nangagsilabas sila na nangagsisisigaw ng malakas na tinig, at maraming lumpo at pilay ang pinagaling, at nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayang yaon. Datapwat may isang tao na nagngangalang Simon, na nang unang panahoy nang gagaway sa bayan, at pinahahanga ang mga tao sa Samaria, at nagsasabing siya'y isang dakila, na siyang pinakikinggan nilang lahat, buhat sa kaliit-liitan hanggang sa kadakit-dakilaan, na sinasabi, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos, na tinatawag na dakila. At siya'y pinakinggan nila, sapagkat mahabang panahong pinahahanga niya sila ng kanyang mga panggagaway. Datapwat nang magsipaniwala sila kay Felipe, na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Hesukristo, ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. At si Simon man ay naniwala rin. At nang mabautismuhan na, ay nanatili siyang kasama ni Felipe. At nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya. Nang mabalitaan nga ng mga apostol na nanga sa Jerusalem, na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan, na nang sila'y makalusong, ay ipinanalangin nila sila, upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo, sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang magkagayoy ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay, at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. Nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu Santo, ay inalok niya sila ng salapi, na sinasabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito, upang sinumang patungan ko ng aking mga kamay, ay tumanggap ng Espiritu Santo. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo, sapagkat iniisip mong tamuhin ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito, at manalangin ka sa Panginoon. Baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa abdo ng kapaitan at sa tali ng katampalasanan. At sumagot si Simon at sinabi, ipanalangin ninyo ako sa Panginoon, upang huwag mangyari sa akin ang alinmang bagay sa mga sinasabi ninyo. Sila nga, nang makapagpatotoo at masabi na nila ang salita ng Panginoon, ay nangagbalik sa Jerusalem, at ipinangaral ang ebanghelyo sa maraming nayon ng mga Samaritano. Datapwat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon, na nagsasabi, magtindig ka, at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan, sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza, na ito'y ilang. At siya'y nagtindig at yumaon, at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamahalaan, na sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan, at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. At siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karo, at binabasa ang propeta Isaias. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama sa karong ito. At tumakbo si Felipeng patungo sa kanya, at napakinggan niyang binabasa si Isaias na propeta. At sinabi, nauunawa mo baga ang binabasa mo?
At sinabi niya, paanong magagawa ko maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman? At pinakiusapan niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Ang dako nga ng kasulatan na binabasa niya ay ito. Siya'y gaya ng tupa na dinala sa patayan. At kung paanong hindi umiimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya, gayon din, hindi niya binubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababay, inalis ang kanyang paghuhukom. Sino ang maghahayag ng kanyang lahi? Sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. At sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyo. Kanino sinasabi ng propeta ito? Sa kanya bagang sarili o sa alinmang iba? At binuka ni Felipe ang kanyang bibig. At pagpapasimula sa kasulatang ito, ay ipinangaral sa kanya si Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos. At ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanyang binautismohan siya. At nang magsiahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon, at hindi na siya nakita ng bating, sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Ngunit nasumpungan si Felipe sa Azoto, at sa pagdadaan ay ipinangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan, hanggang sa dumating siya sa Cesarea.